Hi mga ka-DIY warriors! Welcome back to my channel, Bogix Build and Fix. Ako si Bogix, ang iyong friendly neighborhood handyman / DIYer. Mas bihasa sa tools kaysa pag-ibig. Ngayon, may mission tayo. Magkakabit tayo ng range hood para mawala ang amoy ng nilulutong ulam na parang bumalot sa buong barangay. Buti na lang, DIY tayo. Mas tipid, mas solid. Tara, simulan na! Alright, unang stop, roof cavity o truss space. Parang langit, pero puro alikabok. Bago tayo magtrabaho, syempre, safety first. Check natin kung may buhay pa tong mga wires kasi hindi ako handa sa instant kiliti ng 220 volts. Double check kung may hot wires pa para walang sparks na parang fireworks sa fiesta. Layout muna tayo ng PVC pipes. Gamit natin ang ating spring bender para maayos ang PVC pipe bends. Sa mga wala pang idea kung paano i-bend ang manipis na PVC pipe, gamit ang spring bender. Eto na! Insert slow-mo effect dito. Parang yoga lang. Flexible dapat. Dito na papasok ang wires. Smooth dapat. Walang sabit. Parang love life. Pero teka, walang sabit? Para di sila magkakasakitan, pinadaan natin sa tamang landas. Kailangan guided at may tamang direksyon. Dati, spaghetti wiring. Ngayon, waga connectors na. Snap in at click lang. Tapos na. Mas secured pa to kaysa LDR na walang communication. Para safe at secure, isinara ko ang junction box gamit ang Ryobi Impact Driver. Zit, zit. Lakas mag-astig, parang superhero na may power tools. Tapos na sa taas, time to clean up. Mga ka-DIY, rule number 1, ang malinis na trabador may susunod pang trabaho. Tandaan, hindi lang tools ang dapat inaayos, pati sarili mo. Huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang parte ng project, ang hindi mawala ng tools. Kasi kung hindi, baka susunod ka sa akin sa Hanap-Hanap Tools Championship. Tara, baba na! Welcome sa kusina. Dito nagaganap ang totoong magic, lalo na kung gutom ka. Pero bago tayo magluto, ayusin muna natin ang range hood. Ang measurements ay parang exam sa school. Kapag mali, ulitin mo. Kaya double check before you drill. Sabi nga nila, measure twice, drill once. Pero minsan, kahit measure 10 times, mali pa rin. Kaya dapat relax lang at mag-focus.
Sino bang nagsabing mahirap gumawa ng butas? Gamit ang Ryobi cordless drill at hole saw, smooth na smooth ang labas ng aluminum duct. After every mess, clean up agad. Kasi kahit gaano kagaling ang gawa mo, pag madumi ang paligid, wala ring dating. Kaya vacuum din pag may time. Mga ka-DIY, tandaan, ang tunay na handyman, hindi lang marunong gumawa, marunong din maglinis. Install na natin ang aluminum duct. Parang superhero cape to ng range hood. Kailangan nakalapat ng maayos para sa maximum suction power. Aba, mukhang bagay siya. Parang jowa mo na perfect match sa'yo. Kung meron man. Gamit ang screws, secure na secured ang range hood. Kailangang matibay kasi baka matanggal pag may bagyo sa kusina. Aba, ang bigat pala nito. Buti na lang may power tools tayo. Kung wala, edi magpampaswerte muna sa dasal. Time to heat things up, pero hindi sa relasyon, kundi sa wires. Gamit ang Inco cordless heat gun, sinilihan ko ang mga wires na parang friendship na walang iwanan. Wagyu connectors na naman. Seryoso, ang dali ng trabaho basta may tamang tools. Parang buhay, di ba? Mas madali pag tama ang kasama. Kasi ang buhay parang kuryente. Kapag loose connection, puro spark lang. Pero walang forever. Siyempre, para sa ibang kitchen appliances, naglagay tayo ng outlet gamit ang 3-wire system. Dapat kumpleto, live neutral at ground. Walang kulang, parang true love. Tandaan mga ka-DIY, dapat laging may ground at tamang circuit breaker. Ginamitan ko to ng RCBO o Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. Ito ang dapat para sa mga areas with higher risk of electrical shock tulad ng bathrooms, kitchens at outdoor areas. Kasi pag walang protection, isang short circuit lang. Boom! Sunog na ang kitchen! Napansin ko, malaki palang kailangan na butas para sa mga outlet devices na nabili ko. Kaya kumuha ko ng Inco Cordless Oscillating Saw Multi-Tool para itrim ko ang mga butas at mag-fit ang mga devices.
mga ka-DIY warriors, tapos na ang misyon. Tools away, space cleaned up, at higit sa lahat, successful na ang range hood. Walang usok, walang amoy, at higit sa lahat, walang problema. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung may natutunan kayo at gusto nyo pa ng DIY projects na may kasamang kwela at kalukuhan, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Abangan ang susunod nating build and fix projects. Bogex signing off!